Ibig sabihin, kung next survey ay magpapatuloy yun, free fall yun. Ganito, I agree with you, Mark, na meron silang potential to shoot up because of the Vismin and all of that. But I think what we're realizing with Duterte is they're not innovating much. There's something lacking, no? Parang they're using the old formula. Oh, medyo nagbabago hindi sila nagle-level up eh. Maybe they're full, I don't know. But ang napansin ko, hindi na sila nag-level up. Yung style nila, style bulok pa rin. Yung ganun pa rin, yung mga Epal style nila na pampagulo and all of that. So, I agree with you, Mark, that if they played their cards well, never underestimate the Dutertes. But for some reason, they keep on shooting themselves in the foot, right? I mean, wag mong kalimutan, dun sa Okta Trust Approval Ratings, bumaba ng 19%. Tapos dito sa Oculum Presidential Ratings, bumaba ng 19%. Apples and oranges yan, pero parehas 19%. Yeah. So same trend line, yeah. Tapos yung SWS, bumaba ng 19%. Yeah. Diba? Magic number 19 na yan. SWS yan, iba yan. Kung ikaw 0.6%, siya 19%. Ang kulang na lang, Pulse Asia. No? Kung magkapare-pareho pa yan, medyo delikado sila. Yung Pulse Asia, madali. Chip fake na naman nila. Kaya biglang 40% na naman si Robin Hood Padilla. Now, let's go to the next topic. Pag-usapan naman natin si Bato and ICC because Bato is panic mode na ngayon. Dun sa privilege speech na nung Monday, sabi niya talaga dapat pagbawalan ng any cooperation with ICC. Ito ay, sampal sa mukha ng Pilipinas, dangal natin, siyempre tatawa na naman tayo, mga West Philippine Sea, diba? But he's panicking. And Justice Carpio said on my, September, same we're hearing from Sonny. I heard similar things when I was at The Hague. Ang hindi ko alam mangyari is, sabay ba lalabas yung warrants of arrest dun sa mga nasa lista, 5 yata sila, or mag-announce muna si Karim Khan ng recommendation for warrants of arrest, pa-approve niya and then go. So parang, anyway, September ang alam namin, something will happen along those lines. Tama ka, nagpapanik si Bato. Yeah. Dahil una niyang signs of panicking nung nagsalita siya last week. Na willing siya magpa-interview. Hindi lang yun. Na 4 dun sa 5 na magkakasama sila ay bumaliktad na. At no less than the speaker daw, no less than the head of NICA daw, no less than the Sonny Trillanes daw, ay kinakausap yung 4 para bumaliktad. At ang sabi to witness sila laban sa kanya. To witness laban Bato and Digong. At sabi nung tinanong ko si Sonny, ang sabi ni Sonny ay, I will neither confirm nor deny. Which means yes. That's Sonny way. So Digong and BBM are delikado. Hindi si Sara, di ba? Yeah, so tama. Digong and Bato, no? Silang dalawa talaga. BBM. Hindi BBM si Ayun. So hindi lang ako. Tapos ikalawa, itong kanyang ipafile na bill para ipagbawal ang pagpasok ng ICC. Di ba? Di ba pwedeng iba yung mag-file na hindi siya? Kasi parang ang pangit, di ba? Mag-file ka to protect yourself. Mark. Pero tingin ko kahit si Robin ay hindi ganun kabobo para mag-file ng ganung bill. No? Si Robin kasi busy kanina magtanong paano kung gusto mo may mangyari tapos ayaw ng asawa mo. Yung mga ganyan na level eh. Sorry, Lord. I'm so sorry like that, guys. Kaya, it's really panic time. Sino yung nasa likod ni Robin Hood Padilla na may ganun hair tapos bigote? Sino ba yan? Kilala mo ba yan? Hindi ko napansin. Nakita yung picture, Jinggoy, tapos Robin Hood, pakapal na, and then may nandun sa likod. Sa showbiz din ata yun. Parang the prince yung itsura. Hindi ba nakita mo yun, Ronald? Hindi ko na oh my God, papakita ko sa'yo, pare. Dami nag-react doon. Andun din siya kanina doon sa hearing ni, kaya hindi ko alam. Staff ba niya yan? Or showbiz ba yan? Ano ba nangyari? Galing sa showbiz yun. So you're saying even Robin Hood Padilla is smart enough to realize mukhang delikado na. Pero, Mark, diba? Sabi nga ni Zubir, I've seen strange things in my life. Bato! Ito yung guy sa likod, yung ganyan yung hair, tapos may bigote na. Sino yan? Sino yan? Artista yan. Artista ba yan? Kala ko Richard daw, Artista yan, Artista yan. So you were saying, so yung Bato. So yun, talagang kung makikita mo yung kanyang, at least yung 2 major statements niya this past few days, right. Talagang hindi mo na kailangan mag-isip. It's panic time. Sabi nga, okay naman magpa-interview ako. Pero wag nila ako kulungan. Ganon, diba? Yun lang yung ganon. Do you think they will hide? Pag lumabas yung first day warrant, magkibuloy ba sila? Well, yung isang pinag-usapan nga namin kanina, tinanong namin kay Attorney Conti, pwede bang magtago si Bato sa Senate?
Parang si Trillanes. Yun ang inisip ko eh. May mga ganun kasing incident. Yun ang inisip ko. No, lalo na kung poprotektahan siya ng mga Ni senador. Escudero. Ng mga senador. Especially Escudero. Which I doubt. Binanatan na ni Escudero si Sara eh. Interesting. And he will move up. He will move up. At kung may impeach si Sara, siyang may mag-move up. isang senador na aakyat. Not necessarily the Senate President. No. But the President will determine. Yes. So if you're cheese, you want to move up. And I was told the First Lady is okay with the idea of... Yes. I don't know. I was just... Well, theoretically, pwedeng kahit sino ipalit na kongresista at saka senador. Pwede speaker, pero siyempre, kung Senate President ka, mas gusto mo na ikaw. Lalo kung may First Lady... future First Lady. Lalo na kung may ambisyon ka sa 2028. Exactly. So, good point. Kaya, yun nga yung debate namin. Sabi ni Attorney Conti, baka umakyat yan sa Supreme Court. Baka umakyat yan sa Supreme Court. No? So, posible magpa-TRO? Paano siya akit ng Supreme Court? Halimbawa, sakali. Ako sa Senate magtago? Halimbawa, magtago siya sa Senate at hindi siya isusurrender ng senador, pwede yan umakyat sa Supreme Court. Pero kung isusurrender siya ng Senate, di tapos. No. So, sa tingin mo ba to will just hide with Kiboloy or something like that? Saan ba siya pupunta? Tingin ko sa basa niya sa Senado, baka hindi naman siya doon magtago. Dapat ba nasa watchlist na rin siya? Parang si Harry? Well, wala pang basihan yung watchlist. Hindi pwedeng basihan yung rumors. Pero Blue Notice, di ba? May gano'n na sila? Pag pupunta siya sa ICC compliant country. At saka yung Blue Notice ay hindi naman siya huhulihin eh. I-hold lang siya. No, yung red notice, iba yon. No? Ibig sabihin, meron kang warrant sa isang member country. Right. Kaya pwede kang hulihin. Yung blue, maghihintay ka ng ICC hanggat dumating yung ICC para i-interview ka. So, kung hindi darating yung ICC for a year, para kang yung pelikulang The Terminal. Stateless. Ito din ang iniisip ko. Lutang ka. Kamusta kaya magiging sympathy ng tao if ever arrestuhin si Digong? Well, kung mataas ang approval rating, ang support kay Digong, then pwede siyang ma-trigger ng something, no? Pero kung yung approval rating mo ay pababa, halimbawa from a high of 91 to 93% noong 2021 at ngayon ay nasa level ka na ng 40 plus, kung titignan mo yung Senate surveys, ay medyo mababa yan dramatically, no? Kaya at baka bumaba pa. Pero kahit halimbawa magkaroon ng sympathy, yung sympathy kasi dalawa lang yan eh. Either yung sympathy mapunta sa eleksyon o mapunta sa isang mutiny or coup. Right. No? Duda ako kung merong mag-mutiny or mag-coup at this point. Sa midterm na napakalakas ng incumbent at suportado ng Western powers at anti-China. Dahil siyempre, ang military at police is also very anti-China. So, duda ako kung magkakaroon. Election, iba kasi yung midterm, senatorial. Medyo mag-drama, paawa effect. Ang presidential election, 4 years malayo pa. So, baka ma-dissipate na yan kung meron mang sympathy na makuha. No? Right. Now, next topic, I want to talk about this, yung logistics naman. So, we have some regional directors, police willing to testify and cooperate. We saw some reshuffling sa Davao. But may mga holdovers pa daw. Kunyari, may nagsabi si Alberto Bernardo sa Napolcom, parang appointee ni Digong yan na 11th hour, nandun pa rin sa... Even yung NBI, Regional 11. Yun nga eh, parang may mga leftovers daw na kailangan... Mas legal yan eh, dahil ang sinasabi nito... Fixed term kasi yun. Sinasabi nito, fixed term daw. Kahit nagpe-pension na siya, Pero, nag-retire na siya eh. Gumawa na siya ng pension pag nag-retire ka na, tapos na yung term mo. No, tinapos mo na. Dahil pero yan, medyo gray zone kasi aakyat yan sa korte. No? Gray zone yung korte ang magkukan. Lalo na kung magpa-file siya ng motion for reconsideration ng MR. Right. No? Dahil nga, medyo unique case yan eh. Yeah, medyo nasa gitna siya. Meron kang term, pero nag-retire ka ng pension, nag-retire ka na. Yeah, exactly. So, no? So technically, tapos ka na.
Ronald, do you think even the Duterte appointees or leftovers are gonna willing to risk it all, considering medyo nagiging radioactive? Kasi kaya nga sabi ko, Mark, mahalaga yung igaganon mo yung mga Dutertes para radioactive na sila, para bibitawan sila ng iba, yung mga fence-sitters. Halimbawa, yung inappoint ni Duterte sa MECO, sa Taiwan, si Bebot Bello, tinanggal na siya. Oo nga. Tinanggal na siya. Dahil nga, identified siya kay Digong. Kahit tahimik lang siya. Kahit wala akong malaman lang dyan. Kahit inappoint siya nung panahon ni BBM. Hindi siya inappoint nung panahon ni Digong. Inappoint siya dito, pero tinanggal pa rin siya. Dahil nga, identified siya. So, yung mga iba dyan na natitira, kinakabahan na yan. Na baka bilang na yung oras nila. Sa NYC. Duterte Youth yun yung asawa niya, Duterte Youth. Maging na yan, bagong lipunan youth na yan. Malapit na maging ibang youth na yan. Youth na mangyari dyan. So, do you think minamasahe na on the ground para if ever kailangan ni aresto ng mga yan, na this will work? Na if ever even Bato and Duterte will hold up? Oh, definitely. No, dahil bardagulan Ito ba kay Kibuloy, parang dress rehearsal? Ang alam ko, hindi. 3-in-1 nila gagawin. Isabay na si Kibuloy. Pag kukunin yan, isabay na sila. Hindi siya dress rehearsal. Package nila mangyari. Actually, ang build-up dyan, yung confidential at saka intelligence. Correct. At saka yung pagtanggal kay GMA as Deputy Speaker. Shucks, ang dami nilang problema. So, doon nagsimula yan. Dami nilang problema. Kaya sumisikip na talaga yung mundo nila. Sumisikip talaga mundo. Ang tawag dyan ng lolo ko, karma. Ayun na. Dito na tayo sa last part na ito, guys. Okay, mukhang supra ang problema ng mga Digong. May Supra Committee, Quad Committee, may Supra problems. Pag-usapan naman natin si Attorney Supra. Mukhang lalong sisingit ang mundo niya. Dahil ang yabang-yabang niya nung interview niya kay Trixie Angeles. Digong, no? Parang wala lang. Parang wala akong problema. Yeah, exactly. Parang kayo may problema. Ako, wala. All is good. Life is good. Talaga isasample yan. No? Sabi nga ng PAOK, Mark! Pinag-aaralan siyang kasuhan. Mark, I think this is your time to shine, brother. Tapos yung disbarment pa. Hindi lang ex-human rights lawyer, ex-lawyer. At sabi niya, wag lang ex-human. At sabi niya doon kay Digong at saka doon kay Trixie, ako mag-aabogado kay Digong sa ICC. Ibig sabihin, sabi ni Digong, hindi siya papahuli ng buhay sa ICC. Paano siya mag-aabogado? Di ba? Kung hindi papahuli ng buhay. Ibig sabihin, pwedeng mahuli ng buhay. No? At saka paano? Kasi paano? Diba? Malikot ka mag-isip ba? Very dialectical. Very dialectical. Tapos paano siya mag-aabogado? Mark, anong analysis mo dyan? Paano ka mag-aabogado kung hindi ka na-abogado? Ito na naman tayo. Conceptual category naman tayo. Mark, nakalabas sa tweet kanina naman. Mark. Kay Tatay Harry Roque. Ito medyo tatanong ko din. Kasi yung sa isa yung sa PAOK, yung posibleng kaso, pero yung disbarment is another issue. Pwede nabasa ko sa Twitter, sa X, na pwede ba ang ma-disbarment ng extra